Sarap kaya to. Masarap kaya to, Mama? Alright, magandang tanghali. Magde-end na ng ating month. We will welcome September. And just wanna share something. Kasi lumalakas po yung bangos namin. Okay? Kasi nung nag-start kami mag-offer ng bangos, iniisip ko kung aangkat na lang ba ako ng ready boneless na sa Dagupan. Pero nung tinry ko siya, parang medyo may konting hindi ako agree. Perfect talaga sila mag-boneless sa Dagupan. Siyempre, with ano na lang, talaga sobrang tagal ng experience, hanggang perfect na talaga nila. It's just that, parang nakukulangan lang ako sa pagkakababad nila. So, gumawa ako ng sarili ko. Ayan, ganyan tayo katigas ang ulo. More trabaho. Ngayon, kakaangkat lang natin ng 50 plus kilos. Ito, pakita ko. Ito. Tapos, ayun. Hinuhugasan na ni Mrs. So, ganito, ang kinukuha ko kasi yung mga oversize na mga bangos. Oversize means 3/4 pataas. So, almost mag-iisang kilo na. At makakapal siya. Gusto ko kasi yung makapal kasi syempre habol natin dyan yung tiyan eh. Di ba? So, the bigger the bangus, the thicker the tiyan. Di ba? Yan. Pinapa-boneless na natin. Syempre mas mataas yung expenses niya compare sa kukuha ka na lang ng ready na nakamarinate sa Dagupan. Pero ang maganda kasi sa ganito na gumagawa tayo ng sarili natin, nagkakaroon ng identity yung tindahan natin. Nagkakaroon ng identity, nagkakaroon ng makikita ng tao, uy, parang iba yung lasa, hindi sa normal na nabibili nila. Ganun lang yun. Siguro para sa akin, ang difference lang ng nabibiling ready-made na daing na bangus is yung tagal lang ng pagkakababad. Since malalaki yung kinukuha kong bangus, ang penetration niya dun sa laman niya, which is makakapal, siguro it will take 6 hours above. Kasi ang nakita ko yung planta sa Dagupan, 15 minutes lang. Pero ang talaga, para sa akin, pinaka the best talaga na siyempre dalawa lang naman pinagana niyan, it's either Batangas tsaka sa Dagupan. Masarap talagang bangus nila. Yun nga lang, talagang hindi, kumbaga meron pa akong hinahanap na magpapabago doon sa panlasa ng mga customer namin. At good thing naman, nakikita naman nila, noon na kasi pa 20 pieces lang ako ngayon. Ito na, parang 60 to 80 pieces. Ganun na. Then, ikakat natin yan into, pinapahati ko na sa gitna, tapos ikakat yan. Kakat ko sa gitna, na merong equal portion ng taba. Siyempre, pangit naman yung isa walang taba, yung isa meron, di ba? Okay. So, first things first, ano ba ang kailangan nating malaman kapag nag-marinate? Drippings. Dapat walang content. Dapat wala ng content na tubig yung bangus. Siyempre, hindi natin pwedeng hindi yan hugasan kasi galing ng palengke yan. So, make sure na maipadrip natin sila na maigi. Okay? Walang pinagkaiba kasi ang karne, walang pinagkaiba ang isda, walang pinagkaiba lahat ng minamarinade natin sa sponge. Sponge ibig sabihin yung panglinis natin ng mga plato. Ang sponge kapag empty siya, sumisipsip siya. Kapag may laman naman, pag may nasipsip na siyang tubig, hindi na uli siya sisipsip. Same thing goes sa mga meat na mga minamarinade natin. Kapag merong kapag basang-basa pa at kumbaga parang nasa loob yung tubig, nasa loob ng laman, hindi siya magsisip-sip ng hinanda nating marinade. So, might as well, patiktikin muna natin, at least mga 1 hour dito, then saka natin siya imamarinade. Okay? Balikan natin siya after 1 hour. Meron tayo ritong 3 batya. Sariwan-sariwa yan. Okay, an hour had passed. Nakagawa na si Mrs. ng marinade. Walang special sa marinade na to mga sir tsaka ma'am, kaya hindi ko na pinakita.
the basic suka, tawag rito, paminta. Make sure na, yun lang siguro ang sikreto rito, make sure yung paminta nyo is yung tunay na paminta. Hindi kasi ako bumibili ng paminta sa sa palengke. Kung gusto nyo safe na talagang UFC meron, magkano to, mama? 200 plus lang to. Pero ito talagang kahit singhutin nyo. Pero kung malapit kayo sa kung malapit kayo rito sa sa Bailen, sa May Cavite, ito yung Bakren, Bailen, diyan ang taniman ng mga paminta. Shoutout po sa mga taga Bailen. Yan po ang taniman ng mga paminta. Diyan rin nanggagaling ang mga paminta, mga plantation and yung mga farm ng paminta nandyan sa May Bailen. Okay. Kung makakadaan kayo malapit dyan, bumili na agad kayo kasi mura yung paminta nila. Okay, salt, chicken powder. Yun ang akin. Yan ang ginagamit natin dito. Meron to, 3 galon to, sapat na to para sa... Kasi, nakadepende kasi ang marination na to, depende kung sa anong panlasa nyo. Basta wag na wag nyo lalagyan ng asukal, ha? Kasi meron mga naglalagay ng asukal, wag na wag nyo lalagyan ng asukal kasi pag prinito nyo, nagkakaramelize yun tapos mukhang sunog. Wag na wag lang ay maglalagay nun. Then, yun lang, ikakat na natin to, then lalagyan na natin ng marinade and it will take 6 hours bago namin. Kasi kami naglalagay naman kami ng breading. Ayan, naglalagay kami ng breading sa tawag dito, sa bangus bago namin ipack. Okay? Gano'n naman tinatagal ng basta nasa freezer yan kahit mga 4 months to 6 months yan kasi luto naman sa suka yan. Okay? Okay, nag-drip na sila. So, next naman, ikakat na to. Kakat ko na yan. Oo, ako na rin tatrabaho para may sweldo ako kay Mrs. Panggas na sakyan. Yeah, mama. Nagpagas ako 1,000. Advance. Okay. Cutting time. Ganito, turuan ko kayo. Usually kasi kapag kinat nila yan, straight. Yan, straight. So, basically, yung distribution ng fat, mas lamang yun nasa ibaba. Kaya ang ginagawa natin dyan, kinakat natin ng ganyan, ng paslant. So, visually, mas malaki siya. And also, yung distribution ng fat niya ay mas pantay. Fat, tsaka ng laman. Okay. Since head part na to, wala na masyadong yan. Dito tayo kukuha. Kuha tayo ng konting elevation, then saka natin i-cut. Maganda ang distribution nila. Diba? Kesa sa pantay lang. Konti lang yung kukuha rito. Ito, mas maganda. Mas makapal to. Makapal yung, at least, even sila. Okay? Ganyan yung way namin. Tapos ito, dediretso na to doon sa marinade natin. Kakat ko muna lahat, din papakita ko sa inyo mamaya. Wala naman special doon, no? Wala naman, ilalagay lang naman sa Basta tignan nyo na lang din. Sige, mamaya na, mama. May gagawin pa si yung videographer natin na sobrang galing. Sige na, okay na. Okay. Mga sir, ma'am, tapos na tayo. Nakat na natin. Cut na lahat yan. There. So, incorporate na natin yung natin. Ito pa sila, kami na lang. So, incorporate na natin. Ito kung masabi ko na parang ang marinade natin, parang brine din So, lagay muna tayo sa ilalim. Yan. Yan padapa. Yun lang naman, wala namang matawag rito. Special sa paggawa nito. Ganun lang din naman. Ang kailangan mo lang rito, pride. Pride and dedication. Kasi matrabaho siya. So, kung ikaw, kasi karamihan sa mga negosyo, gusto na yung, alam mo yun, yung instant, meron na agad. So, kung ganun kang klase ng negosyante, then, get a supplier na lang. Or, ang sa akin naman, ituturo ko to dun sa mga tao ko. Kung kukuha ka ng supplier, then, basically, magiging generic. Generic lang yung product mo. Kapag ganito naman ang product mo na ikaw gumagawa, oo, matrabaho, pero
mapapansin at mapapansin ng mga customer that there is something different from what you are offering. Kasi para sa akin, being unique in this industry sa mga pagkain, yan yung nagbibigay sa iyo ng edge doon sa iba. Ayoko yung sabihin na competitors, kasi lahat naman tayo nagninegosyo para gusto ko masenso. Anong gusto ko lang mangyari, lumayo tayo doon sa traditional way of doing a business. So, kasi if you have a unique na mga lasa, katulad ng mga kainan na kilala na kahit liblib, pinupuntahan sila. Kasi nga, there is something special dun sa mga ginagawa nila. Yun din yung gusto natin gawin. Kaya, as much as possible, hindi ako kumukuha ng mga supplier. Lahat ng mga product ko sa tindahan ay ako gumagawa. From tapa, barbecue, chicken, bagnet, lahat gawa natin. Nakikita nyo naman. Lahat yan, recipe ko. Kaya, walang pwedeng umangkin nun. Kumbaga parang akin at akin lahat yan. Lahat ng recipe na yan akin. So, yun lang. Much better kasi talaga, mas maganda talaga kung gagawa tayo ng sarili nating produkto. Oo, medyo mas matrabaho siya, pero worth it yun pag bumigay na ng pag napansin na ng mga customer. Ang ginagawa kasi natin dito is always long term. Long term kasi yan. Mapapansin at mapapansin ng mga customer mo na, iba talaga yung dyan, iba talaga yung lasa dyan, iba. Yung ganon. Ayun yung goal natin. Sa umpisa siguro hindi nila mapapansin. Sa umpisa, pero makikita na lang difference niyan. Yun lang. And katulad ng sinasabi ko, wala akong special, walang pagkakaiba sa katulad ng ginagawa ng ibang mga napapanood natin, napapanood nyo sa YouTube. Walang pagkakaiba yan. Same lang yan, same gross. Ang pinakano lang rito, yung tagal ng pagkakababad nila, doon nagbabago. At nagkakatalo-talo yan. Okay? Dito. Ayas. Okay. Tapos na namin ito. Pwede nyo rin itong gawin kung marami kayong oras when it comes to food preparation. Then, basically, mas maganda yung ganito. Or else, kung gusto nyo magnegosyo, budget meals lang naman ang target nyo, then, get a supplier kung ano yung nabibili nyo readily available para konti na lang yung labor cost. Then, yun na lang yung gawin nyo. Okay? Thumbs up. Pasok ulit bukas. Bakit? Ganyan kalaking best part, kaya lang taba. Tapos samahan mo ng kangkong na may bago ang boy. Di ba kulay white naman talaga to? Kain. Sarap kaya to. Masarap kaya to, mama? Natin ang kangkong yan. Ang sarap talaga na taba.